Communication gap, isa po ito sa mga social issues na hindi madaling makita when we talk about the phenomenon of migration. Children's expectations. Medyo asahan po ninyo, no? Sino ba yung may anak? Dami. Asahan po ninyo, no? Kahit ano pong edukasyon ang ibigay nyo sa anak ninyo, no? Engineering, computer science, education, may tendency po sila na kung ano ang na-associate nila habang bata sila, yun din yung gusto nilang gawin paglaki nila. Meaning, na-associate nila ang pag-OFW sa pera. And therefore, kahit anong degree ang ikuha nyo para sa anak ninyo, ang tendency din niya, pagka-graduate, ang goal niya maging OFW. Kasi doon niya na-associate ang pera. There's nothing wrong with being an OFW. Mamaya pag-uusapan po natin kung saan siguro pwede nating mabago yung current na kalagayan natin para mas mapalakas pa yung capacity natin na gumamit ng pera. Retirement issues. May mga ano po tayo. Ito naman, nakuha ko itong kwento na to nung nagkakaroon kami ng training sa DFA. Marami po tayong nakukuha na nasasagap din na kwento na ang OFW ano yan, hanggat kaya niyang mag-abroad, hindi yan uuwi. Kasi nga ang daming sinusuportahan. So as much as possible, gusto niya nasa abroad siya. Before you know it, matanda na siya. Magsi-60 years old na. Okay, so marami na siyang nagawa, no? Marami na siyang napaaral. Nakapagpundar na yun ng bahay. But at 60 years old, at hindi na niya kayang magtrabaho, uuwi siya ng Pilipinas. Minsan doon pa siya nagkakaroon ng sama ng loob. Kasi kung kailan siya uuwi, tsaka siya makakaramdam na, teka, parang ako yung stranger. Kasi matagal siya nawala. What happens? Isang bahay na siya ang nagpatayo, 2 pamilya ang nakatira, siya yung nakikisama. Retirement issues po kasi ang OFW, unless voluntary contributor kayo ng SSS, wala po kayong matatanggap na pension. So ang nangyayari, umaasa rin kayo doon sa naiwan sa Pilipinas. Okay, so marami pong issue pagdating sa retirement. And then marami po tayong mga bagay na walang control tayo. Global forces, halimbawa exchange rate. Yung mga matagal na dito, naabutan nyo yung exchange rate na ang saya-saya. Yung ano lang, daling magpadala, isang padala, 80,000 pesos. 1 million won, di ba? Nag-financial crisis. May mga natanggap kaming kwento, nagagalit daw yung pamilya sa Pilipinas kasi baka may ibang pamilya na. Kasi nangalahati yung padala. Wala naman siyang control. Ang nagbago yung exchange rate. The same amount of work, the same amount of money earned in Korean won, pero nangalahati dahil sa palitan. Okay, ano po yung financial literacy? In short, simplihan po natin. Ibig sabihin lang po niyan, paano nyo gagamitin yung pera na kinikita ninyo? Okay, yun lang po yung simpleng simpleng ibig sabihin nito. Ito pong definition na ito, galing kay Colaiko. Nagsulat po siya ng isang libro tungkol sa paggamit ng pera. Meron daw 3 steps towards financial freedom. Number 1, plan. Number 2, save. Number 3, invest. Ito pong steps na to be honest with you, easier said than done. Mas madali itong sabihin. Bakit po? Planning, kasama dito yung pakikipag-usap sa pamilya. Kasi minsan ang OFW, marunong humawak ng pera, pero yung pinapadala niya, hindi. Pero kasama sa planning, yung pag-involve sa pamilya sa Pilipinas kung paano gastusin yung pera. And kadalasan, nagiging simula to ng away. Halimbawa, sasabihin ng naiwan, itong si ganyan, nag-abroad lang, yumabang na. Tapos yun namang OFW, titiisin na lang niya. Sige na nga, magbibigay na lang ako kaysa mag-away pa kami. So ganun ang nangyayari. And before you know it, magre-retire na siya. Planning is very difficult, but it's important. Kasi kailangan yung i-involve yung pamilya ninyo doon sa proseso ng pag-ipon. Hindi po kasi sapat na kumikita kayo, ipadadala nyo sa Pilipinas, pagkatapos yung naiwan doon, bagong version tayo ng ano ngayon isang kahig, isang tuka.
No, ngayon, ang padala ng isang buwan, ubos ng isang buwan. Kaya kailangan next month magpadala ka ulit. Ang second step is to save. Ang OFW, marunong na dito. I-discuss natin in detail. Ito yung usual family goals. Education, housing, health, retirement, protection, preparedness against unforeseen events. Ano po itong ikalima? The protection, preparedness against unforeseen events. Ano yan? Ha? Emergency. Insurance. Usually ano yan? Usually insurance. Ang insurance, ganito po ang sistema niyan. Para kayong nag-iipon for the future. Ganito, paano po kumikita ang isang insurance company? Kunwari ako, may-ari ng bahay sa Pilipinas. Pagkatapos gusto ko ng fire insurance. Ikaw, Jeff, kunwari insurance company. Ang insurance company, magaling sa math yan. Meron yung actuarial mathematics. Basically, nagsusugalan tayong dalawa. Magbabayad ako sa iyo buwan-buwan. Sinusugal ko sa iyo na baka masunog yung bahay ko. At pag nasunog ang bahay ko, ikaw ang magpapatayo ng bahay ko. Ikaw naman, insurance company, basically, nakikisugal ka sa akin. Sinasabi mo sa akin, hindi masusunog ang bahay mo. And therefore, pag hindi nasunog yan, akin na tong pera mo. Yun po yung sistema ng insurance. Paano po kumikita ang insurance company doon? Kasi hindi naman lahat ng bahay nasusunog. So basically, pag nasunog yung bahay ko, huwag naman sana. Magpapatayo ang insurance company ng isang bagong bahay para sa akin gamit ang pera ng iba. Okay. Iyan po yung yung contract nung insurer at saka nung insuree siguro ang tawag doon. Ako at saka yung kumpanya. Siyempre, ayokong masunog yung bahay ko. But in the event na masunog siya, meron akong pupuntahan. Hindi ako mawawalan ng bahay. Okay, ganito rin po ang iba't ibang klase ng insurance. Halimbawa, OWA. Ayaw niyo pong mamatay kayo. Ayaw niyo rin na maputulan kayo ng kamay. But when that happens, dapat meron kayong insurance. Doon po pumapasok ngayon yung OWA membership. Ang OWA, ang pagkakaintindi ko po, nire-renew ito kailangan taon-taon for $25. Doon sa babayaran niyo po na $25, marami na kayong makukuha doon scholarship program para doon sa anak, protection, halimbawa nagkasakit, wag naman mangyari sana namatay or naputulan ng kamay, or halimbawa mga unforeseen events na kailangan ng emergency money. Meron din pong loan kasi sa OWA. Ito po yung purpose ng insurance. Kaya ini-encourage din po yung mga Pilipino, as much as possible, gumamit kayo ng insurance. Kasi pag nagkaroon ng problema at wala kayong ibang makukuhanan, yung insurance ang sasagot. Okay. Kami sa gobyerno, automatic yung insurance namin. Sa GSIS tayo, sir, GSIS kasi pag gobyerno. Automatic yan, deduct na sa sweldo. But for OFWs, hindi automatic ang insurance system. Kasi yung NPS, yung kinukuha sa inyo yung insurance, ibibigay sa inyo yun after 5 years. So pag-uwi na kayo. Unless voluntary contributor kayo ng SSS, wala rin kayong retirement money. So ang suggestion po namin, itong ikalima, protection preparedness against unforeseen events, dapat po yung pinagpaplanuhan. Dapat, in case may mangyari sa inyo, meron kayong insurance na sasagot sa problema ninyo. Okay, pag-isipan lang po ninyo. And then ika-anim, savings and investment, i-discuss din natin. Okay, second step. Halimbawa, nakausap nyo na yung pamilya nyo sa Pilipinas,